Praise the Lord! Good evening sa ating lahat, sa mga kapatiran natin sa Korea, sa Japan, sa Singapore, Malaysia, Taiwan, China, Macau, Hong Kong, Cambodia, Vietnam, Thailand, Philippines, and sa lahat ng nanonood. Praise the Lord! Okay, maraming salamat din po to our dear bishops for giving us this opportunity to host this midweek service. Praise the Lord. Hallelujah. So, bago natin umpisahan ang pagbasa ng salita ng Diyos, let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat o Diyos sa gabing ito. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa, and you've gathered us again to worship you, Father. So we pray that may you work in this time, O God, this word of yours that we're going to learn. May you bless it, anoint it, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Just hide me behind your cross. Use me as your instrument for tonight. Maraming salamat. Your name alone be glorified. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay, so I would like to start with a question. Napakasimpleng tanong. And answer it honestly. Yeah? Okay, so kumusta ka? Kumusta? Kumusta ang bawat isa sa atin? For sure, madaling sabihin, I'm fine, thank you. I'm good, doing great. Ano pa ba? Pero pagtanungin, kumusta ang spiritual life mo? Siguro, by God's grace, ito ang nagpapatuloy pa rin. Wala pa akong narinig na magsabi na, eto, namumunga, maraming pera, namumunga, pero mostly by God's grace, nagpapatuloy. Diba? Ang gusto ng Panginoon is hindi lang nagpapatuloy, kundi may bunga. Kaya sana pagtanungin tayo next time, sabihin natin, praise the Lord, namumunga. Amen? Hallelujah. Okay, so our topic is about the dangers of backsliding. Delikado ang mag-backslide. Praise the Lord! Congratulations sa mga kapatiran na nag-start ng pananampalataya noong 1990s. O, sino siya kanila? 1980s pa pala. Praise the Lord! 1990s. O, millennium. 2000. Praise the Lord! Kung ngayon ay nagpapatuloy sila. Still na nagpapatuloy sa pananampalataya. Hallelujah. So, before we go to the dangers, pag-aralan muna natin yung mga signs. Ano ba yung mga signs? Baka ang akala natin minsan, sabi natin, yun nga, okay pa naman ang spiritual life ko. Hindi naman every Sunday naman pumupunta ako sa church. But hindi ibig sabihin na pag every Sunday ka pumunta sa church, ay there's no sign of backsliding on you. Do you agree? Agree pa tayo o agree rin? Diba? So, let us learn first the sign. Let us see, and then we will examine. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Basahin nga natin ito. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Okay? Examine yourselves to see whether you are in the faith. So it is very clear, mga kapatid, sabi niya dito, examine. Let us examine ourselves. Baka ang akala mo, on fire ka. Pero hindi pala. May backsliding pala na nangyayari. Ayan. So sabi niya, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course,
you fail the test. So, bawat isa sa atin mga kapatid, let us examine ourselves. Let us examine to see if we are still in the faith. Ayun nga, ang akala natin na ay on fire pa tayo sa ating pananampalataya. But when we see later, we will, there are some signs here. There are many, but I've written here 7. Pero madami pang signs. And then, we can say kung talagang on fire ba tayo or we have that sign of backsliding. Alright. Signs of backsliding. Number 1. Number 1 na sign na tayo nagbabackslide. Unang-una, decrease in our prayer life or decrease in quiet time with God. So, decrease in prayer time. Healthy relationship requires healthy communication. Do you agree with that? No communication, no relation. Pag isang buwan na hindi ka nakipag-usap sa partner mo, healthy pa ba yun? O sa mga may partner, everyday ba kayo nag-uusap? Siguro normal, di ba? Everyday, pero pag 1 month na hindi ka, walang ni hi, ni hello, there's something wrong. O ganun din sa ating spiritual mga kapatid. That's why healthy relationship requires healthy communication. So, prayer is a communication to the Lord. Ilang minutes ba tayo nagpipray sa Panginoon? Wala pang minuto. Thank you, Lord na lang. Paggising sa umaga, thank you, Lord. Kakain ka, thank you, Lord. Puro thank you, Lord na lang ang prayer natin. Itaas natin ang ating mga kamay sa mga guilty dyan. Hallelujah. So, i-compare natin ilang minutes tayo sa ating mga social media o sa cellphone natin compared sa ating pakikipag-usap sa Panginoon. Siguro lahat tayo guilty. 3 hours. 3 hours? Oh. Lalo na pag wala kang trabaho all day. Di ba? Aminin natin. Yes. Kaya guilty tayong lahat dito. Talagang mas madami tayong oras sa ating cellphone, sa ating social media than speaking or talking to God, than praying. Ngayon, madaming dapat ipag-pray. Sign of backsliding. Praise the Lord. Kung ikaw, binibigyan mo ng Panginoon ng 2 oras or 3 oras isang araw. Praise the Lord. Congratulations. But it's really, it's a challenge for us Christians. Na bakit ganun? It's unhealthy nga. Kasi mas yung oras natin sa ating mga social media kaysa sa pakipag-usap sa Panginoon. And you see, this is a sign. Sign ito ng backsliding. Pag bumaba na. Noon, nakakapag-pray tayo ng ilang minuto. Then, nung wala pang cellphone. Ngayon kasi, pag gising natin, cellphone agad ang hahanapin eh. Di ba? Kung hindi ka pa nakakapag-pray, cellphone muna ang hinahanap mo bago mo, nag-check ka muna and then ibaba mo saka mag-pray. Yan. Kaya, agbalbaliw tayo. Agbalbaliw and Mary. Let us challenge ourselves. Amen? Dapat unahin natin ang Panginoon. Pag-gising natin, mag-pray sana muna tayo. Let us do it. Amen? Hindi yung try, kundi let us do it. For sure, matutuwa ang Panginoon. Okay, so yun, decrease in our quiet time or prayer life. Pangalawa po na sign of backsliding, decrease in our givings.
Nasasayangan ka na sa mga pledges mo, sa mga givings mo, sa mga offerings. Ayan. Hindi na lang. Pero that's a sign na pala na tayo nagbabackslide, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng nabasa natin kanina, examine. Pag nasasayangan ka na sa giving mo, ay sus, check na mga kapatid. Amen? And we all know that there are many kinds of giving. Hindi lang tithes, hindi lang regular, may special pa, may pledges pa. But praise the Lord, hindi kagaya sa Old Testament. Sa Old Testament, mas madami pa. May guilt offering, may sin offering. Every time na magkasala ka, may kaakibat na animal na offering, di ba? Mahal pa kasi hindi ibon ang yung offering mo. Baka. So, decrease in giving. And number 3, sign of backsliding, decrease in church attendance. Pag tinatamad ka na, ngayon kasi uso ang online, mag-online na lang ako. Pero alam natin yan, na iba pa rin ang physical na pupunta ka sa church, na makipag-fellowship than attending online. Kasi online, madaming madaming distraction. You cannot focus. Pag tinatamad ka na makipag-Bible study, pumunta ng prayer meeting para sa mga matatanda lang yan. Excuse me. Ang prayer meeting ay para sa lahat. Hindi lang sa mga matatanda. Praise the Lord. Sa mga tinatamad ay dapat magising na tayo. Unless talaga kung walang church dyan, tapos magbiyahe ka ng 8 hours, 10 hours, ay hindi consider, okay lang, pwede kang mag-online. Pero pag ang bahay mo ay malapit lang, tapos hindi ka pa pupunta, sabi mo mag-online ka. Naku. Pag-isip-isip ka na, kapatid. So, ayan po. Yung tinatamad tayo na pumunta na i-attend ang mga schedules, ang mga activities, that's a sign of backsliding. Another one, number 4, loss of compassion. Wala na tayong compassion, wala na tayong conviction. That's another sign na tayo pala ay nag-backslide. Lalahanin natin, wala ang compassion for the souls, for the lost souls. Diba? Evangelism is the heartbeat of God. Isa yun sa napaka-importante kasi pag hindi ka magbunga, mapuputol ka. That's a requirement. Requirement yan. Bilin yan ng Panginoon sa bawat isa na nananampalataya. Na kailangan natin magkaroon ng bunga. So pag nawala na ang compassion, wala na. Ilang taon na tayo nananampalataya sa Panginoon? The second question is, ilan na ang bunga natin? Loss of compassion. Another one, number 5 na signal or sign of backsliding. Justifying your behavior. Ayan, yung mga mahilig mag-justify. That's a sign of backsliding. Yung example natin dito, in the beginning. Di ba nung nagkasala sina Adam at Eva. O nung tinanong ng Panginoon si Adam, sabi ni Adam, ito kasing babae na to. Imbis na aminin ang kasalanan, naghanap ng ituturo. Tinuro niya si Eve. And then itong si Eve, naghanap naman ng ituturo. Tinanong ng Panginoon, and then sabi niya, ito kasing serpent. Di ba ang tao, we always justify. Pero pag ganun pala, that's a sign of backsliding ng mga kapatid.
Antay ko mga dalaing attorney antibagin. Justifying yourself, justifying your behavior. So that's a sign of backsliding. Another one, number 6. Refusing to seek God on our decisions. We refuse to seek God on our decisions. Doing your own way. So that's another sign that we do lahat ng gusto natin, doing our will. So, doing our will, not the will of God. That is sinyal pala yun ng backsliding, mga kapatid. So be careful, amen? Okay, number 7. The last but not the least. Increase tolerance for sin. Increased tolerance for sin. Parang okay lang na. Di bali, maminsan. Di bali, minsan lang naman. Alam natin na nag-i-start yan ng minsan, then paulit-ulit na. Parang noon, natatakot ka, pero ngayon okay lang. So these are the signs of backsliding. Examine ourselves. Tignan natin. Ang mga sinyal ba na ito ay nasa sa atin? O wala? Decrease in prayer life or quiet time with God. Decrease in our givings. Decrease in church attendance. Loss of compassion. Justifying your behavior. Refusing to seek God on our decision. And increased tolerance for sin. So, may mga iba pang sign, but yun lang po. Sa ngayon, yun lang po ang naisulat ko dito. So, tignan natin, i-assess natin mga kapatid ang ating mga sarili. If these signs ba ay nasa sa atin. If nasa sa atin, it means to say, we are backsliding. I forgot. Praise the Lord. May oras pa tayong mga kapatid na mag-repent. Amen? Okay, so now let's go to the dangers. Dangers of backsliding. Delikado ba ang mag-backslide? Ang isang tao, pag mag-backslide, magiging worst yan. Kung noon, isang espiritu lang ang nasa kanya, pag nag-backslide, magiging 7, 8. Diba? Wala yung legions. We are legions. Madaming espiritu na. Kaya yung tao na nag-backslide, magiging worse than before. And these are the dangers. Kaya never, pag sinimulan na natin na magsilbi sa Panginoon, let's move on. Ito yung mga dangers. Number 1, you will be turned away from God's presence. Example natin, in the creation. Sina Adam at Eve, nung nag-backslide sila, nagkasala sila, di ba? Sa Genesis chapter 3, verse 23. Genesis 3:23. Ano ang nangyari? It says here, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Kasi, banished. You will be turned away. Ano kumbaga sa lugar is may chipwera ka na. Palalayasin ka.
Na-try na ba natin na napalayas? Napalayas na kayo sa mga boarding house? Napalayas na kayo sa bahay? Kasi, ang suon na yan. Nasukir ka, so pinalayas na ka. O maawan din na palayas dahil nasukir. Pinalayas ng amo? Wala naman siguro. I don't know. Pero, di ba, may mga OFWs na nakakaranas ng ganun. But we praise the Lord din yun. Ano pa naman. Wala pa akong kakilala na pinalayas ng amo. But ito ang mangyayari, pag mag-backslide tayo, ang Panginoon mismo ang magpapalayas sa atin. Palalayas niya tayo sa kanyang presensya. Importante ang presensya ng Panginoon. Yeah, no better place than in the presence of God. Because in the presence of God, there is everything. Diba? Nung hindi nag-backslide sina Adam at Eva, lahat andon ang kailangan nila. Hindi sila naghihirap. Pero nag-backslide sila. Ayan na. Nawala sila sa presensya ng Panginoon. It means to say, naghihirap na. Suffering na. Kailangan, you need na magtrabaho kayod ng kayod para makakain. So, mahirap. Pag we will be turned away from the presence of God. Pag mawawala tayo sa presensya ng Panginoon. So, don't ever think of backsliding. Amen. Hallelujah. Okay. Number two na danger of backsliding, the Holy Spirit will depart from you. Ito pa, isa sa pinakamahirap. Pag mag-grieve ang Holy Spirit at aalis, siyempre nag-backslide tayo eh. Aalis ang Holy Spirit. Anong mangyayari pag aalis ang Holy Spirit? We all know, sabi sa Ephesians chapter 1, 13 to 14, na ang Holy Spirit, yun ang seal ng Panginoon. That's our identification. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed that you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So yan po ang sealyo natin, mga kapatid. That's our seal. Identification. O pag wala ang Holy Spirit, anino ka? Anino kang anak? Sino ang tatay mo? Demonyo? Ampun na siya. Ampun ng demonyo? Who is a deposit? And then, ayun, seal of ownership of God and a deposit guaranteeing our inheritance. It is our guarantee. Kaya, naalala nyo na, ini-example dito ni Bishop na parang visa yung Holy Spirit. Di ba yung visa, it's a guarantee for you to enter a country. Ang Holy Spirit, guarantee, deposit guaranteeing our inheritance. Ay, pag wala tayong Holy Spirit, hindi tayo makakapasok sa langit. Visa. Wala tayong visa na papuntang langit. And seal. Ayan yung seal kanina, sabi natin. Sinyal niyan na anak ka ng Panginoon. Pag nawalan na ang sinyal, syempre hindi na ang Panginoon ng tatay mo. Alam mo na kung sino ang tatay mo. Kaya mahirap po, mga kapatid. Once na mag-backslide tayo, the Holy Spirit will be grieved. Maukos si Santo Espiritu. Aalis yan sa atin. That's why si King David, di ba yun ang prayer niya? Na, cast me not away from thy presence. Nung nagkasala siya. Nag-pray na, Lord, don't cast me away from thy presence. Ay, once kasi na nawala tayo sa presensya ng Panginoon and nawala ang Holy Spirit sa atin, wala na. Saan ang identity natin?
So, yun po mga kapatid. If we backslide, the Holy Spirit will go away. And then wala na ang seal ng Panginoon. Yung guarantee na natin na makapasok sa langit. Wala na yun. Wala na tayong visa. Yun po, pag wala kang visa, hindi ka makapapasok sa isang country. So, hindi rin tayo makakapunta sa langit. Pag wala ang Holy Spirit sa atin. Okay. Another one na danger of backsliding. Pag nag-backslide tayo, kahit anong gawin mong mag-pray, hindi yan papakinggan ng Panginoon. So, unanswered prayers. Kahit na one day ka nalulungkot dyan. Proverbs 28 verse 9. Ano sabi sa Proverbs 28 verse 9? Hallelujah. If anyone turns a deaf ear to the law, even his prayers are detestable. Turns a deaf ear. It means nag-backslide ka na to the law. Even his prayers are detestable. Kaya, wala. May nung pugiit ka nga, pugiit dito, the Lord will not answer. So, yan po ang isang resulta pag kayo nag-backslide. Another one, number 4, leads to loss of salvation. It connects also. Kaya nga, kasi mawawala ang Holy Spirit eh. And alam natin na yun nga ang seal of ownership of God. Yun ang palatandaan ng Panginoon na tayo anak niya, na tayo ay pag-aari niya. Ay pag wala na. Malulos natin ang ating salvation. Yes, salvation, yan na, ginawa na yan. Gift yan ng Panginoon. But we need to work out it. I-work out natin. And we can lose our salvation. Yan nga, pag nag-backslide, we're gonna lose our salvation. So, ang isang istorya dito, ay sa Genesis chapter 19, verse 26. Ang asawa ni Lot, noong nangyari, she looks back. It means Susay nag-backslide siya. Di ba? Looking back. Ang backsliding kasi is looking back. Kaya nga back. But Lot's wife looked back. Ay, nasayangan siya. Eh, sayang yung mga, siguro yung mga wealth nila dun, mga pera or mga, ano niya, kayamanan niya dun. So he looks back, and sabi ng Panginoon, go, taray! You need to run out for your life. Run for your life. Diretso sana. Pero hindi. Nakaisip pa siya. Lumingon. Ayan na. She became a pillar of salt. Kaya mga kapatid, ito ang panahon hindi na uso ang mag-backslide. Let's continue. In-start natin, sinimulan na natin na magsilbi sa Panginoon step by step, little by little. Let's move forward. Huwag na nating balikan yung nakaraan. Don't look back. Don't look back, don't look around, but look up, up, up. Amen? Alright. So, number 5. The last but not the least. Disqualifies you from heaven. It's the same. Losing our salvation. Disqualifies you from heaven. Anong favorite verse ng free believers? Matthew 7:21. We will be disqualified. Kaya, ang hirap talaga mag-backslide. Sayang yung pinaghirapan mo, sayang yung sakripisyo mo. Sakripisyo mo na mag-evangelize, sakripisyo mo na mag-outreach.
Sakripisyo mo sa mga givings mo. Sakripisyo mo sa oras mo na imbis na matutulog ka, ay mag-Bible study, mag-prayer meeting, pag Sunday. So, sayang pag ma-disqualify. Sabi nga sa Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven." Sabi ko kanina, hindi lahat ng nagpupunta sa church every Sunday ay on fire yan. Hindi porke kompleto ang attendance natin. Pakakapasok kayo sa langit. Ito ang sabi ng Panginoon, "Only he who does the will of my Father who is in heaven." So, magpatuloy tayo mga kapatid. Amen? Kaya, pag nakikita na na-assess natin ang ating mga sarili, na meron sa atin yung mga signs of backsliding, let us repent. Mag-repent po tayo mga kapatid. At least may time pa. Amen? God has given us time pa na mag-repent. Huwag natin sabihin na, bukas na lang or next year na lang, mag-enjoy muna ako. What if tonight, wala ka na. Bukas, hindi ka na babangon. May mga tao na natutulog, and then hindi na bumabangon kinabukasan. May mga tao na tulog, tapos humihilig pa, pero nung gigisingin ay ayaw gumising. Dalhin sa ospital, patay na. Kaya habang binigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon or oras, let us examine ourselves if we are really in the faith. Amen? So ito ang last verse natin. Revelations Revelations chapter 2 verse 3. Hallelujah. Ay, 3 ba? Sorry, 5 pala, 5. Sorry. Verse 5. Malas ulat ko. Okay, verse 5. It says here, "Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." So ito po ang bilin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Remember the height. Kung ano ba yung mga pagsilbi natin na bumaba na. It's time for us to, sabi niya dyan, and repent and do the things you did at first. Amen? I know na nung bago tayo manampalatay, talaga on fire tayo. O pwede sana ayaw mong umuwi. Pero ngayon naku, ang haba-haba ng sermon. May gagawin ba ako? Nakagulat at ibaga-bagang dita. Diba? Mga kapatid, let us remember the height. Kung saan tayo kumina sa ating pananampalataya. And then sabi ng Panginoon, una, repent. And then, ang gagawin natin, let us do the things that we've been doing before. Magbago na tayo. Mahirap ang baka sabihin ng Panginoon pagdating ng Panginoon, "Sorry, I never knew you. Go and serve the one that you have served before." Okay, sabihin mo, "Di ba nanampalataya ako, Diyos? Umutang ako sa free believers Nagsilbi ako ng tapat." Sabi ng Panginoon, "Sorry, I never knew you." Ang hirap nun, pag yun ang sasabihin sa'yo. Kaya, mag-isip-isip na tayo mga kapatid. Okay, so God bless everyone. I hope na we are reminded these dangers of backsliding. Walang magbabackslide. As I've said a while ago, ito ang panahon din na uso ang mag-backslide. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Oh, Ramarashan Lakanda Ramakira Makan.
Lord Jesus, here we are, O God. We know, Lord God, that we are transparent unto you, Diyos. Walang maitatago sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Kung nag-backslide kami, O Diyos. Kung may mga parte ng aming pagsilbi na kami nag-backslide, forgive us, O Father God. And it's our prayer, Lord, help every one of us para magawa namin yung mga nagagawa namin nung una pa, O Diyos. Nung on fire pa kami sa aming pagsilbi sa iyo, O God. Help your people, O Diyos, because we acknowledge we are weak, but you, our God, is strong. So, Lord, enable your people. We don't want to, God, na mahulog sa iyong presensya or mawala sa iyong presensya. So, Lord, help us, O Father God. Thank you, Jesus. I pray na complete the message to the heart of your people, Panginoon. And tulungan mo po ang bawat isa. Thank you, Jesus. Glory to your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.